So, eto na nga mga sangkay. Nako, magwawala po si BBBM at si Vico Soto kapag nalaman ito mga sangkay. Okay, ang dami pong revelasyon ngayon, ano? Pag-usapan po natin ito bago tayo magtuloy-tuloy. Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, no? Tayo po ay 1.55 million subscribers na. Ano pang hinihintay nyo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Shoutout ka pala sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Comment down below. #solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar. Okay. Ito kasi ang balita mga sangkay. 2 flood control projects ng Saint Gerard sa San Pedro, Laguna. Inireklamo ng mga residente. Naku mga sangkay. Di ba nga po si PBBM at itong si Vico Soto, pinupunto nga mga sangkay itong mga diskaya na siyang salarin sa mga kalukuhang ito. Ngayon, ito ang balita. Unti-unti nang lumilitaw ang mga umano'y palpak na flood control projects na corner ng pamilya Diskaya. Pero sa gitna ng kinakaharap na issue, no-show ito sa itinakdang press conference kaninang umaga. O, di ba? No show. Bakit? Bakit hindi sila nagpakita? Kasi malamang sa malamang, may mga critical na mga tanong doon na mayayari sila. Ganun lamang kasimple yun, mga sangkay. Kaya tatakasan ang tatakasan nila yan. Kukuha sila ng magaling na abogado. Pero, ganun pa man, naku, mataas na gobyerno yung makakalaban nila dito eh. Yan ang agenda report ni Hannah T. live mula sa San Pedro, Laguna. Hannah, ilan ba ang mga proyekto dyan ng sinasabing gawa ng kumpanya ng pamilya Diskaya? Nako, Corina, dito pa lang sa may San Isidro River sa San Pedro, Laguna, 2 projects ang hawak ng St. Gerard Construction ayon sa LGU. Yung isa dyan, tila tinipid daw sa materyales nako po. at itong pangalawa naman, hindi nakatulong sa pagpigil ng baha dito sa lugar. Nako, iba to mga sangkaya kaysa sa mga naunang nabisto nila PBBM doon sa Bulacan. Kasi ang pagkakaalam po natin, buong Pilipinas, itong mga diskaya, may mga hawak na mga proyekto, mga sangkay. So ngayon, nagkakabistuhan na. Ang dapat sana'y simpleng repair lang ng dike sa Santo Niño, San Pedro, Laguna na uwing perwisyo para sa mga residente. Nako, Around 2022, may inagos umano na backhoe. Tumama sa dike at may nadamay na bahay. Ang nakatakdang dapat umaksyon ang kontratistang St. Gerard Construction, isa sa mga kumpanya ng Diskaya family ng Pasig City. kita nyo na, mga sangkay. Sila dapat ang gagawa, pero anong nangyari? Pinabayaan nila porket nagawa na nila ang ilang parte, mga sangkay. Tapos hindi maayos yung pagkakagawa. Hindi po nila tinulungan mga sangkay ang lugar na kung saan nakakaranas ng matinding pagbaha. At ngayon mga sangkay, na nakikita na nga po no, na may mga anomalya. At actually guys, hindi lamang po itong mga diskaya, kundi marami pa po di umano, mga sangkay, maliban pa po sa top 15 na inilabas ni Pangulong Bongbong Marcos, marami-rami pa po ito na mayayari, mga sangkay. Kasi nga po, mga substandard yung pagpapagawa. Ang bihira. Alam nyo kung hindi nagsalita si BBM, kailan pa kaya mabibisto itong mga to? Kasi panahon ni PRRD, hindi naman po ito isiniwalat. 'Di ba? Wala mga sangkay. Kasi pag tropa ka, ligtas ka. Wala eh. Walang ganong klaseng expose noon. Ngayon lamang po kay PBBM, kasi si BBM walang sinasanto eh. Kaibigan ka man o hindi ka kaibigan. Tropa ka man o hindi ka tropa. No? Nagbigay ka man ng donor sa kampanya ni PBBM, yayariin ka kapag kami ginawa kang kalokohan. Dapat ayun lang i-repair nila. Ang nangyari, dahil sa tagal din siguro nila gumawa, Tagal nyo palang gumawa, ano? nakatambay yung ano nila dyan, barge. Then barge na may nakakargang
backhoe, dumating si Bagyo, Nako po. nakaharang yung mga equipment nila dyan. Dahil nakatenga raw ang barge at backhoe ng kumpanya, hindi naging free-flowing ang tubig. Taong 2023, nang sabayan ng masamang panahon, gumuho raw ang porsyon ng pader sa likod ng water station. Grabe oh, tingnan nyo mga sanggay oh. My goodness, anong klase mga proyekto ito? Kung saan nagtatrabaho si Michael. Sa kasamaan nun, kinakayod na pala yung ilalim ng lupa. Hanggang sa bumagsak na po yung pader namin dyan, yung dikir namin. Alam nyo guys, yung problema sa ating mga Pilipino, masyado po tayong magugulang, sa totoo lang. No? Hindi lamang, I'm not just talking about that project, mga sangkay, itong mga kontratista, pero tayo mga Pinoy, alimbawa na lang, gagawa ng isang bahay. Yung mga tao, nababayaran para gumawa ng bahay, kapag hindi nakaano yan, mga sangkay, ano ba tawag doon, nakakontrata, kapag kaarawan lang, ang ginagawa po nila mga sangkay, ginugulangan. Sa papaanong pamamaraan? Tinatagalan nila yung pagtatrabaho. Tinatagalan nila mga sangkay. Para ano? Para matagal silang kikita. Ganyan po kagugulang tayo mga Pinoy. Sa totoo lang mga sangkay. At ito, kitang-kita naman, pati po dito sa mga project. Itinuro pa ng mga residente ang likod ng water station na sila na lang daw ang nag-ayos. Naghanda na rin daw sila ng sandbags sakaling may panibagong pagguho. Kita nyo na? Ano tong trip nyo, mga diskaya? Bakit ganito yung trabaho ninyo? Dapat daw, last year pa natapos ang construction ng kumpanya rito. Nako, anong nangyari? Pero ang progreso ng proyekto, hindi pa ramdam ng mga residente. Kita nyo na? Last year pa dapat. Pero anong nangyayari? Ganyan po ka talaga nga namang mga loko, itong mga, hindi lahat ng kontratista, no? Dahil for sure, may mga matitino naman, mga sangkay, lalong-lalo na po yung mga maliliit lamang na nakakakuha ng kontrata. Yung mga yan, mga sangkay, hindi po yan manggugulang dahil matatakot po yan. Pero itong may mga pangalan na, mga sangkay, yun ang may problema. Kaya nga sabi ni BBM, mas okay pa nga yung mga maliliit lamang po ng mga kontratista kasi itong mga ito, kapag tinawagan mo, ano, tapos na ba? Ano yan? Bakit ganito yung ano? Madali ma-aksyonan. Pero itong mga sangkay, matagal. Kita nyo na? Kaya tayo, yung mga politiko dyan, lalong-lalo na po yung DPWH, please lang, huwag kayong magbibigay ng mga kontrata sa mga ganitong klaseng mga kumpanya. Ibigay nyo sa mga mas dekalidad yung trabaho. Pambihira, kawawa yung bansa natin na pagtitripan. Ayan na yung progress, pero dito sa amin wala pang progress. Kaya kami hanggang ngayon nangangamba pa rin pagka sana walang dumating na malakas na bagyo. Katunayan, halos umabot sa leeg ang baha ng tinamaan ng bagyo ang Santo Niño nitong mga nakaraang buwan. Aha. Yun, dumating ang St. Jer. Wala din naman silang nagagawa din eh. Kita nyo na? Oo. Nako, yari, magagalit dito si BBM at saka si Vico Soto dahil ang bihira, buong bansa itong kakaharapin ngayon ng mga diskaya at ng iba pang mga kontratista. Nagbaon lang sila ng bakal dyan na inaasahan namin na mauumpisaan na yung riprap. Nako. Wala din. Until now. Mula 2022 hanggang 2025, nasa 31.6 billion worth of flood control projects ang nasecure ng siyam na kumpanya na umano'y pagmamayari ng Diskaya family. Kita nyo na? 31.6 billion. What the? Anong ginawa nyo sa bansa natin, Diyos mio Marimar? Halos 6% ito ng lahat ng flood control contracts sa buong bansa. Grabe. Kabilang sa mga ito ang Alpha and Omega Yan po, yung mga hawak nila. na nakasungkit ng 7.5 billion worth of projects. Grabe. St. Timothy na may 7.3 billion at St. Gerard na may 2.3 billion. Ayon kay Pasig City Mayor Vico Soto, lahat ng ito kontrolado ng Diskaya family. Nako po. Sinubukan kalabanin ni Sara Diskaya si Soto sa pagkaalkalde nitong
midterm polls, pero kalaunay natalo rin. Nitong nakaraang linggo, mismong si President Bongbong Marcos ang nainis matapos makita ang isang 96.4 million peso flood control project sa Bulacan. Napalpak daw ang pagkakagawa. Ang kontratista rito, St. Timothy Construction, na konektado rin sa pamilya Diskaya. Grabe, no? Pambihira. So ngayon, meron pong pagdinig sa Senado tungkol po dito. At gigil na gigil nga po yung maraming senador. Pero ang hiling ko lang sa Senado, no? Sana pangalanan nyo rin yung mga involvement ng mga senador, no, na mayroon pong ugnayan sa mga kontratista na nagbigay ng pinansyal or naging donor nila, campaign donor nung eleksyon. Lalong-lalo na po yung isang senador na involved yung kanyang pamilya sa pangungontrata. So sana, wag nyo pong isang tabihan para magtiwala sa inyo yung taong bayan. Nakakalungkot itong nangyayari. Alam nyo kung wala si BBM, hindi po mabubunyag ang lahat ng yan. Pambihira. Well, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.